Given these circumstances, ulitin ko po, this is an interim and partial report. But given these circumstances, naniniwala po kami na meron na kaming sapat na basehan to give sanctions not only to the ship owner but also to the Marina and PCG personnel. Samut-saring paglabag ang nakita ng Department of Transportation sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 noong January 26, base sa ulat ng investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina at ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, hahabulin nila ang may-ari ng barko, pati ang mga opisyal at tauhan ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na may nagawang kapabayaan kaya nangyari ang trahedya. Sa partial report na inilabas, posibleng overcapacity at overloading ang RoRo dahil sa combined weight ng mga pasahero at rolling cargo na sakay nito. Ayon po sa report ng Marina at Coast Guard, ang isa po sa mga natukoy na potential causes sa paglubog ng barko ay yung sinasabi natin may posibilidad ng overcapacity at overloading. Ang overloading po, overcapacity, is the combined weight of the passengers and the rolling cargos versus dun sa actual na capacity na kayang buhatin ng barko. Hindi rin dumaan sa timbangan ng mga sakay na rolling cargos at estimasyon lamang ang ginawa. Ang mga tripulante ng RoRo nakitaan din ng poor seamanship. Lumabas din po sa investigation na hindi dumaan ang mga rolling cargos tulad ng mga truck at motorsiklo sa weighing bridge doon sa Pantalan. Ibig sabihin, hindi po natimbang ito, wala tayong actual weight. Kundi ang meron lang tayo ay informal estimation. May nakita din po poor seamanship. Ibig sabihin yung competence ng mga tripulante. Lalo na nung nagsimulang pumasok yung tubig sa barko. Bukod dito, hindi nagtutugma ang bilang ng mga pasahero kumpara sa passenger manifest ng barko. Sabi ng DOTR chief, kahit nakitaan ng safety violation ng barko sa pre-departure pa lamang, pero pinatuloy pa rin ito sa paglalayag. At isa sa mga mas mabigat po na lumabas sa investigation report, itong vessel na to, itong MV Tricia Kirsten 3, meron na po itong safety deficiencies. Ganun pa man, nabigyan sila ng safety certificate o seaworthiness certificate. Ang gumagawa po nitong safety audit, sabihin natin pagdating dito sa vessel, ayon sa Marina, ay ginagawa ito ng isang supposedly third-party provider, yung sinasabi nilang Classification Society. At ang pangalan po nito ay Orient Shipping Lines. Dahil dito, pinasibak sa pwesto at pinapakasuhan ng administratibo ang siyam na opisyal at tauhan ng Marina sa Region 9 sa pangunguna ng kanilang Regional Director. Gayon din ang 6 na PCG personnel ng Coast Guard Station sa Zamboanga sa pangunguna ng kanilang Station Commander at boarding team nito dahil sa posibleng kapabayaan. To place the people at the Region 9 Marina under preventive suspension. Ito po ay sina Regional Director, Engineer Sibal, Engineer Bibi, at Second Mate Kimigi. At yung mga ibang personnel doon na mga 8, pinasibak na rin po natin. Ganon din po sa Philippine Coast Guard. And the following personnel are the Station Commander of CGS Zamboanga, Lieutenant Commander Tristan Herediano, at yung sinasabi nating boarding team, yung the one that conducted the pre-departure inspection system, PO1 Turawini, PO3 Barreto, PO3
as Mawil PO3 Muyo, All Philippine Coast Guard. Hindi anya magdadalawang isip ang DOTR na sampahan ng kasong kriminal ang mga ito kapag napatunayan ang matinding kapabayaan. Inatasan din ng DOTR ang Marina na magsampa ng kasong administratibo sa Allison Shipping Line upang matukoy kung tuluyang i-revoke ang prangkisa ng kumpanya. Maging ang mga tripulante ng MV Tricia Kirsten 3 na nakaligtas sa insidente ay kasama din sa sasampahan ng reklamo. Sa ngayon, suspendido ang kanilang Seaman's Identification Document. Maging ang accreditation ng Orient Shipping Line, Third-Party Classification Society na sumuri sa seaworthiness ng barko ay pinasuspindi rin. Pinapaaral naman ng DOTR ang pagsasampa ng criminal case laban sa mga opisyal ng kumpanya, may-ari ng lumubog na ro-ro vessel at mga tripulante nito. Inutusan din natin ang DOTR Legal na magipag-ugnayan sa Marina at Coast Guard upang aralin at paghandaan ang pagsasampa ng criminal case against officers, owners of Allison Shipping Lines, kasama na rin po ang mga tripulante. The survivors po, yung mga nakasurvive na tripulante. Isa sa puna ng DOTR, hindi anya dapat tinanggap ng Marina ang rekomendasyon ng Third Classification Society na siyang sumuri sa barko dahil mismong ang shipping line ang umupa sa kanila. Kaya kahit obvious naman anya ang mga paglabag ng barko sa safety standard ay nabigyan pa rin ito ng safety certificate. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.